naman po dito sa Philippines. Yan. So, Arlene Olarte po at pa-share po sa iba nung ating i-share ko lang din po doon sa mga natin yung ating yun. Sana po ma-share lang po natin sa iba para pati din po sila. Okay. Ato na. So, pag-usapan na po natin yung ating product. Okay, so tingnan po natin kung gaano po ito kaganda. Pag-usapan po natin. And after this, may mga mag-share po ng kanilang testimonies and pwede po tayong magkakaroon po tayo ng Q&A later. So after po nating ma-discuss yung product. Okay, so umpisahan na po natin yung ating pagde-discuss. Diyan lang po kayo para po malaman po natin kung gaano kaganda yung ating product, no? So, umpisahan na po natin. Okay, so ang company name natin is Max International. Yan, siguro naririnig nyo lagi yung Max Morning, no? Okay, so ito po yung purpose ng Max. Actually, ang talagang purpose niya is maging super healthy po tayo. Diba? Yan, so success, maging successful din. Pero ngayon po, hindi po natin pag-uusapan yung success about business. Hindi po kasi more on health lang po tayo. And significance. Ayun, yung grabe po yung pakiramdam na merong magpasalamat sa'yo. Naging okay siya. Ayun, mamaya may ikukwento po ako tungkol dyan. Okay, so ngayon po, ipapakilala ko po yung company, no? Siyempre, para po masabi po natin, legit ba? Legit ba to? So, tingnan po natin yung ating President, Sir Jim Estebralla. We also have our Max Chairman, Sir Joe Boytique. They are both lawyers. So, dun pa lang po sa trabaho nila, malalaman na po natin na legit. Okay? And of course, yung pinagmamalaki po natin sa Philippines, we also have Mr. Joey Sarmiento, Vice President for Asia ng Max International. And ang ating office po ay nasa Ortigas Center, Pasig City. Yan, dyan po yung ating office dito sa Philippines. We also have pick-up center sa Davao, Cebu, Tuguegarao, and training center sa Bataan. So, alam niyo po, si Sir Joey ay 10-time re-elect chairman ng DESAP. So, ibig sabihin, siya po ay yung DISA po, nakikipartner po yan sa DTI para po malaman kung ang isang company ay legit o hindi. So I'm sure, alam nyo na talagang legit po yung ating product. Okay, so 100% legit po yan, 100% legit. Okay, so eto po, yung dahil po napakaganda ng ating product, so na-attract po niya yung mga doctors, no? Mga doctors in different fields. So, ayan. So, andyan po, doctor sa research, okay, sa gynecology, urology, yan, family practice, and more. Magagaling po na doctors yan. At of course, ito na yung ultimate. Diba? Na-awardan po tayo ng DTI Seal of Legitimacy. O, diba? Legitimacy. So, legit na legit po yung ating product. Kasi meron po tayong patunay. So actually, pag pumunta po kayo sa office, makikita nyo po doon yung seal na yun. Yan. So talagang legit na legit po tayo. Okay. So eto po, ayan. So ang tanong ng marami, saan ba galing yan? At kailan ba kayo nag-start? Okay, ito po yung sagot. Ito po ay US product. O yan. So actually yung pinanggagalingan ng product is Salt Lake City, Utah, USA. So US product po ito. At kailan pa po ito? 2007 pa po. Grabe, ang tagal na, no? 2007, so ilang years na po ang Max International? Compute nyo, matagal na, no? 17 years. And ayan, so US, Canada po siya unang nag-release. At alam nyo po ba, gustong dalhin sa buong mundo, nauna po ang Philippines. So sa Philippines po, 2009, and we will celebrate our 15th year anniversary this October. Ayan, so 15 years na po tayo sa business, di ba? 15th year anniversary this coming October. So
Pero sa Philippines po, August pa po talaga siya. Pero celebrate natin this year sa ano, Manila Hotel. Ayan. So, kung yung mga members dyan, kung interested kayo, pwede po kayong umattend. So, ibig kong sabihin, alam mo, kung mga 5 years na yung company, 5 years na yung product, di ba? Eh, okay na sa yun kasi matagal na subok na po yan. Dito po sa Philippines, sikat na sikat po yung Max Products. Hinahanap na po yan, no? Ayan. So, etong Max Products po, 2009, ang dami-dami na pong natutulungan. So, eto po, napakarami na po natin, no? 24 countries na po tayo. Pag tinignan niyo po yung inyong website, yung ating official website. So, pag-usapan na po natin yung katawan po natin, iisa lang yan. Alam niyo po, pag ikaw nagkasakit, alam ko, apektado ang family mo. Apektado ang work mo. At ikaw mismo apektado, di ba? Alam niyo po, ang dami ngayong lumalabas na mga sakit. Minsan, hindi mo alam na may sakit ka. Di ba? Grabe, no? Ngayon, sino ba dito ang hindi nai-stress? Yan, siguro pag face to face tayo, baka sabihin nyo, hindi, walang hindi nai-stress. Pagka ako nagde-discuss dyan sa face to face, talagang lahat nagtataas pag tinanong po natin to. Pero ayaw po natin nun. Ayaw po natin ng stress, ayaw po natin masakit ang katawan natin, ayaw po natin ng unhealthy po tayo. 'Di ba? Okay. So ngayon, ang katawan po natin, nakita nyo po, no? Ang pinakamalaki dyan, organ. O alam nyo na yan, puso yan. Halimbawa, puso. Susunod, tissue. At yung pinakamaliit yung cell. So alam mo ba, ilan ang cell mo sa hula mo? Okay, 100 trillions lang. So ilang zero yon? Ang dami nun, di ba? Okay. Ngayon, eto, bago sa'yo to, lalo na kung first time mong umattend dito. So alam mo ba, yung human cell natin, ito yung kailangan niya. Ang kailangan niya, oxygen, water, food. Alam mo na yung tatlo na yan. Pero ito ang hindi mo alam. Na ang cell pala natin, ang kailangan niya glutathione. So, ops, hindi po ito yung artificial glutathione, ha? Ito po ay natural glutathione, which is already there inside your cell. Hindi mo lang alam ang tawag, no? That is actually your master antioxidant. Yan po yung nakakapit na yan. Nung pinangalan ka, meron ka na yan. Meron na yung cell mo. Ang kailangan ng cell mo yan. Alam niyo po ba na kapag wala ang isa sa mga yan, the cell will die. So pag ubos po ang oxygen mo, ubos ang water, walang food, ubos ang glutathione, anong mangyayari sa'yo? Mamamatay ka. Okay, ganon po kahalaga ang glutathione. So ulitin ko po, this is natural glutathione, not artificial. Okay? So nakita nyo po, no? Ang meron pong dahilan or ano po ang cause? Bakit po tayo nagkakasakit? Nagkaka-cell damage po tayo. So unang-una po, oxidative stress. O, hindi po ito yung stress na nai-stress tayo. Iba po yun, no? Oxidative stress is actually, eto pong nakikita nyo, yung nadadamage yung cells. So, yung oxidation, yung process ng oxidation, no? Pag nakakita na ka ng apple, hinati mo, kapag yun nahanginan, mag-oxidize yun, mangingitim. Okay. 'Di ba? So, ang tawag po doon, process of oxidation. Ganyan-ganyan po ang nangyayari sa cell. Pag nag-oxidize po yung ating cell, ayun, masisira po yan. Okay. Bakit? Dahil sa free radicals. Ano yung free radicals? Yun, ang dami pong examples nun. Example nun mamaya, no? Tatalakayin natin. We will discuss about that. Example po nun is the food we eat, lack of sleep, alcohol, radiation, and more. So i-detail ko po sa inyo yung free radicals later. So yung free radicals po, kapag kinumbine nyo po yan sa oxidative stress, ayun po, yan po ang dahilan po kung bakit po nadadamage yung cell at nagkakasakit po tayo. Ganun po ang nangyayari. So ito po yung pinag-usapan natin kanina, no? Ayun yung illustration. So gaano katindi ang effect nito? Grabe po, pati DNA mo apektado dito. So baka akala mo, no, parang yung
yan na, yung kwento ko po, kukwento ko lang po sa inyo, no? Yung kaibigan ng kaibigan namin, medyo hindi ko naman po ka-close, pero 36 years old, no? 36 years, sabi niya wala siyang sakit. Bigla na lang, naglinis lang ng bahay. Naglinis ng bahay. Maya-maya sumakit ang dibdib. O, namatay. Bakit? Okay, so may damage yung, na damage yung cells niya. May sakit pala siya sa puso, hindi niya alam. Grabe po, no? So siguro kayo din may mga naririnig ng ganon. So ang tanong, how can we prevent cell damage that causes illnesses and health problems? Anong kailangan mo? Kailangan mo ngayon ng cell protector. Kasi, ayan po yung oxidative stress. Andyan yung free radicals. Ang kailangan mo ngayon, very powerful antioxidant. Pero hindi po yun makikita sa fruits. Maganda naman po na kumain tayo ng fruits. Pero pag nasobrahan, either magkaka-acid ka or magiging diabetic ka. Diba? So nasaan po yung world's most powerful antioxidant? It is in your body. Sa loob po ng katawan mo, ayan na yung pinag-uusapan natin kanina na glutathione. So meron pong precursor yan. Yung tatlong precursor, we have glutamic acid, cysteine, and glycine. So alam niyo po ba na marami pong glutamic acid at cysteine at glycine? Pero ang kulang po dyan, yung cysteine. Kaya po bumababa po yung glutathione level po natin. So nakita nyo, no? Yung glutathione, no? Yan po yung nagre-restore. Restore, ibig sabihin bago. Bago yung cell mo. Kaya nga ang ganda eh. 'Di ba? Oo. Kaya nga ang ganda ng effect talaga nito. Grabe po. Grabe po ang effect talaga ng glutathione, no? We are talking about glutathione, na hindi pa tayo nag-uusap sa product, ha? Okay. So meron po tayong dalawang klase ng antioxidant defense system. Una po, exogenous. Okay, exogenous from the word itself, galing sa labas. Example po niyan, yung mga kinakain mo, mga masustansya, the vitamins that you take, di ba? Baka meron ka ring herbal supplements. Ang tawag po doon, exogenous, galing sa labas. Okay, kapag po ininom mo po yun, okay, pwedeng ma-absorb naman ng cell mo, pero 20%. Baka 20% or less, di ba? Itong exogenous naman, produced by the body. Of course, ito yung powerful. Especially, ang pinaka-powerful dyan is the glutathione. Kaya nga mo, pag sinerge mo po yung natural glutathione, ang lalabas dyan, master antioxidant. I-google mo po yan, makikita mo. Natural hindi po yung pampaputi. Mamaya pag-uusapan din po natin mamaya yan. So ganito kaganda ang glutathione. Glutathione. Di ba? Glutathione. So ulit-ulit ko po, no? Importante po yung natural glutathione na to. Produced by your body. Okay, endogenous po. So gaano kaganda to? So i-compare po natin ito sa milk. 'Di ba? Like your mother, yung breast milk na tinatawag nila, 'di ba? Still the best. Kahit na anong i-produce diyan na mamahaling gatas, mga ingredients ng gatas, ng milk, mother's breast milk is still the best. Kasi natural, ganun-ganun din po yung glutathione. So nagkakaintindihan po ba tayo? 'Di ba? So ito mga functions pa lang po ito, tatlo. Okay, A for antioxidant. Okay, kasi nga nag-o-oxidize, 'di ba? So pag nag-oxidize, masisira yung cell. So anong kailangan mo? Kailangan mo ng antioxidant. Ito yung glutathione. Yun, ginagawa nito. Sabi po dito, neutralizer. Sabi po natin neutralizer, paano normalin niya? Limbawa po, mababa ang sugar mo, tataasin, gagawing normal. Pag mataas masyado, pabababain. Ganun po yung neutralizer. Okay, yan. Example lang po, no? Limbawa, mataas ang sugar, ganyan, paano normalin niya? Okay, immune system enhancer. Ito, napakaganda po nito. Pinoprotect niya hindi lang po immune system, but the cell itself. Okay, ang galing, no? So alam niyo po kung gaano kaganda na kapag malakas ang immune system niyo, panlaban po yan sa lahat ng klase ng sakit. So kahit cancer cells, pag malakas ang immune system natin, kaya niya pong kainin. Okay, yan. Tama po ba? Nagigets po ba?
Okay, detoxifier. Detoxifier, ito po, inaalis niya naturally yung toxin sa katawan natin. Kaya ang ganda po ng pagkakagawa ng katawan mo, no? Oo, may sarili na siyang pang-detox. May sarili na po yung kaya niya pong pagalingin yung sarili niya. So, kung tutuusin, pag mataas po ang glutathione level. But sad to say, no, bumababa po yan. Bakit? Oo. Number one po ang stress. Yan. Ay, hindi natin maiiwasan. 'Di ba? Grabe po yung stress, no? Nasubukan ko yan. Pag na-stress ka talaga, magkaroon ka ng anxiety, talaga magpapalpitate ka, grabe po. No? Alcoholism, ayan, yung iba po, hindi napipigilan ng sarili, ayan, sobrang uminom ng alak. 'Di ba? Hindi makatulog. Syempre, pag na-stress ka, ano gagawin mo? Usually yan, pag stressful talaga yung life niya, hindi po yan nakakatulog. Andyan din po yung sobrang init ng araw, radiation, mga bata ngayon, no? Kaya nga po maaga po na nagkakasakit yung mga bata ngayon, no? High blood, mataas ang cholesterol, mataas ang sugar. Bakit? Anong oras na ba sila natutulog? Alam niyo po, um, yung mga bata ngayon, no, lalo na pagtutok sa gadget, alam mo, minsan natutulog yan madaling araw, di ba? 12, 1, 2. No, may nagsabi nga sa akin, 3 o'clock na madaling araw natutulog. Di ba? O kasi nga, ayun, kaya bumababa po ang glutathione level nila. Kaya po nagkakaroon po ng mga sakit. Di ba? Ayan po, pollution. O alam po natin yung pollution, di ba? Sakit, pag nagkasakit ka, syempre bababa din yung glutathione level mo, kaya nga nang ka. Smoking, first hand, second and third hand. Kaya ang dami pong nagkaka-cancer ngayon, liver cancer, lung cancer, it's because of this. Strenuous exercise, sobrang kaka-exercise din. And of course, poor diet. Yung mga kinakain natin na junk foods, ang dami niyan, no? Alam niyo po, pag nag-istrikto po kayo sa sarili ninyo, I'm sure, konting-konti na lang po ang makakain po natin. 'Di ba? O, yun. And of course, synthetic drugs. O, alam naman po natin yung side effect ng synthetic drugs, 'di ba? Okay, so ito po yung mga nagpapababa ng glutathione level mo. Ngayon, naturally po, bumababa po talaga yan as we age. Okay, so according to the study, 25 years ago, nung normal pa yung tulog ng mga tao, 'di ba? Nung natutulog pa po tayo ng 9 o'clock or 10 o'clock or before 9 o mga ano natin. Eto 25 years ago, ewan ko kung anong ano na ako noon, no? Hindi ko alam kung college pa ako, nag-work na ako noon. Pero alam niyo po, nung time na yon, 'di ba? Starting at the age of 20, bumababa na po talaga yung glutathione. Pero sad to say po, sa ngayon po, I don't think 20, no? Kasi yung mga teenagers po ngayon may mga high blood na. Kasi nga, yung pinag-usapan po natin kanina, yun po yung mga causes. 'Di ba? Ayun. So, pero syempre, ayan, eto talagang as we age, kaya nga yung iba nabibigla 50 years old, biglang stage 4 cancer. Biglang meron palang ganitong sakit. It's because as we age talaga, kahit maingat po tayo, bababa po ang glutathione level po natin. Ito po, kapag meron po kayo nito, examples lang po ito kasi more than 75 yan, ha? Ito po, pag meron po kayo nito, ibig pong sabihin, mababa ang glutathione level nyo. Ayan, sakit sa puso, cancer, diabetes, infectious diseases, sakit sa balat. Kahit anong sakit sa balat yan, yung mga hindi magkaanak, sa mata, pulmonary, rheumatic disorders, neuro, sa ulo, immunological disorders, kidney failure, dialysis. So ngayon naman, yung next naman, ayan, ay ito-turn over ko naman po yung half of the discussion with my partner, Miss Agnes Cervantes. Okay, thank you partner Arlene, no? So, ang ganda ng presentation. So, itutuloy po natin yung last slide na pinakita ni partner Arlene, yung iba't ibang klase ng sakit. Ano po ba yung problema po nila? Mababa yung level ng glutathione. Eh kung mababa at may nabibiling glutathione sa market, makakatulong kaya ito? Yan, tignan natin ano, binanggit po dito yung commercial glutathione
as an ineffective method to increase intracellular glutathione levels. So bakit ka ineffective itong oral glutathione tsaka yung injectable? Tignan po natin kung ano po yung dahilan. Yan. So pinakita po dito, di ba napansin niyo po, nalusaw yung ibang tinake o kaya in-inject na glutathione. Yan. Kasi meron tayong enzyme sa tiyan, ang tawag po doon ay gamma-glutamyl transcriptase. So, di ba pag kumain tayo ng beef, paglabas po nun, tunaw na po siya, hindi na siya beef. Yan. Ganon din po, pag nag-take po tayo ng commercial glutathione at saka ini-inject sa atin, 20% tunaw, pero yung 80% nakalusot po siya. Kaya nakita niyo po yung molecule na white po dyan. So, malaki po yung molecule at maliit po yung butas ng ating cell. Kasi ang butas pala ng ating cell is kasing lit ng hibla ng ating buhok. Kaya ang nangyayari po, nabablock niya yung ating melanin, yung nagpo-produce ng ating brown color. Kaya ang nagiging side effect nung umiinom ng commercial glutathione at saka yung ini-inject, nagiging maputing maputla. Ano po? Yan. Kaya yung mga nagtitake po, hindi rin po sila pwedeng maarawan kasi magkakaroon po sila ng skin cancer. So yan po yung side effect ng commercial glutathione. Yan. Ito naman po, tingnan po natin yung next slide. Yan, ipapakilala ko. May tanong po dito, sabi dyan, what can we do to assure that we have adequate glutathione levels in our cells? Alam niyo po, ang Max International, naka-invento po siya ng breakthrough science. Pag sinabing breakthrough, ngayon lang po siya na-invento and may science base. So, ipapakilala ko sa inyo yung formulator ng ating Max GXL. Yan po si Dr. Robert Keller. Yan, hindi lang siya doctor, at the same time, scientist din po siya. Yan po si Dr. Keller ay nag-serve po siya sa faculty Mayo Graduate School of Medicine. Yan, top doctor siya sa USA from 2003 to 2008. At alam niyo po, triple board certified po siya. Bihira po ang doctor na tatlo po yung specialty niya. Si Dr. Keller ay internal medicine, immunology, and hematology. And 2,000 most outstanding scientists for the 21st century. At awarded din po siya ng multiple patents. At nag-work din po siya sa NASA. Yan. So, talagang kung i-check niyo po yung credentials niya sa internet, nasa 32 pages. Kaya talagang napaka-genius niya pong doctor. Yan. So, dito po sa next slide, yung na-invento ni Dr. Keller na Max GXL. Kung bakit siya tinawag na breakthrough, kasi the only food supplement na papasok siya sa loob ng ating cell. So, nakita niyo po yung white, blue, and red. Yan po yung mga precursor, yung cysteine, glycine, and glutamic acid. So, yan po yung raw materials na galing po dun sa Max GXL. Pero wala pong glutathione po yung product natin na Max GXL. So, ang gagawin niya po, yung raw materials ng GXL, alam niya kung saan po yung cell na nangangailangan ng raw materials. Kaya ang gagawin po noon, yung tatlong precursor na yun, yan, i-re-restore niya yung na-deplete na natural glutathione. Kaya, hindi siya repair kasi pag repair may damage pa rin po yan. Pero pag restore, original po yan. Yan. Kaya pansinin niyo po yung mga nagtitake po ng Max GXL. Yan po talagang ibabalik niyo po. Yung unang-unang mararamdaman niyo po yung benefits na increase po yung level ng energy niyo po. So ito po ang Max GXL, hindi po siya gamot. Pagkain po siya and readily absorbed by the cells. May absorption na nangyayari sa loob ng ating cell. At ang Max GXL ay unique NAC formula. Hindi lang siya NAC formula, kundi unique. Yan, kasi yung nga po, the only food supplement na papasok siya sa loob ng ating cell. Yan, so dito po sa next slide, pinapakita po dito yung clinical study. Yan, ang ginamit po ni Dr. Keller na study ay randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover clinical study. So ito po may 4 na grupo ng mga tao, yung group 1, yung normal patient, yung group 2, yung may HIV, yung group 3, yung may cancer, and yung group 4, yung mga chronic and viral illnesses. So,
Within 2 months na pag-take nila ng Max GXL, napansin nyo po yung increase ng level ng glutathione nila? Yan. So, iba-iba po ano po. Kasi syempre, pag normal, mas mabilis tumaas. Pag may sakit ka, syempre marami tayong i-restore na na-deplete na natural glutathione. So, based po sa average nung experience ng mga nag-take ay 292% after only 2 months of daily use of Max GXN. So, paano natin mag-gauge na tumaas na yung level ng glutathione natin? Actually, tayo mismo na may katawan, mararamdaman po natin na tumaas na po yung level ng glutathione natin. Pero mayroong machine na pan-detect po dyan. Yan, so ma-detect kung ilang percentage po yung level ng glutathione ng bawat isa. So dito po sa next slide, papakilala ko naman sa inyo isa pang napakahusay na doktor. At the same time, scientist din po siya. Siya po si Dr. Herbert Nagasawa. Siya po yung naka-invento ng 3-minute antidote to cyanide poison nung nagkaroon ng Twin Tower bombing sa US, yung September 11 bombing. Yan, within 3 minutes po, na-address po yon yung cyanide poisoning. So dito naman po sa Max International, ang naimbento ni Dr. Herbert Nagasawa, yan po yung powered by ribosine. Ano kaya ito? Yan, so alam niyo po, yung cysteine, yan po yung fragile. Kaya ang ginawa ni Dr. Herbert Nagasawa, isinakay niya po sa ribose or energy. So pagpasok ng dalawa, magkasabay po yan, yan, sa loob ng ating cell, naghihiwalay po yung dalawa. Yung cysteine, magproproduce ng ating natural glutathione. Yung ribose, nagiging energy or ATP. Kaya perfect combination yung naimbento ni Dr. Herbert Nagasawa. At alam niyo po kung anong pangalan ng product na yan? Yan po yung Max 1 na parating na po. Baka next week, nandyan na po yung ating product ng Max 1. Yan. So sabi dyan, ribosine was shown to be 300% more effective than NAC or N-acetylene cysteine. Yan. So ito naman po, yung na-invento ni Dr. Yung tatlo na yan. Yan. So yan na-invento ni Dr. Keller, yung Max GXL. Yan. So yung Max 1 naman, si Dr. Herbert Nagasawa, pinag-combine po, yan po yung SOLGBT. Yan. So silang tatlo po ay glutathione enhancement or enhancer po. Yan. So baka tanongin niyo alin po dyan ang maganda? Silang tatlo ay maganda kasi silang tatlo po ay glutathione enhancer. Booster ng ating natural glutathione. Yan. Kaya andyan po ang i-take nyo po. Yan. So ito naman po yung ating product na isa pa, yung Max 357. Sabi dyan is a unique blend of essential omega 3, 5, and 7. So ito po yung benefits pag mag-take po tayo nito ng Max 357. Sabi dyan is a perfect complement to Max GXL, Max 1, or SOLGBT. So ang benefits nitong Max 357, maganda po sa puso. Yan, pag normalize ng ating cholesterol. Yan, sabi dyan is regarding din sa cellular health, brain and nerve health, insulin resistance, skincare, satiety and weight management, and vision. So, napakaganda po. Yan po yung omega 3, omega 5, and omega 7. Kaya itry nyo po na i-combine dito sa tatlo na yan. So, ito naman po yung SOLGBT. Maganda rin po ito sa puso kasi mayroon po siyang isa sa ingredient po dyan ay yung resveratrol. Yan. Actually, ito yung premium product ng Max International kasi buong mundo mayroon po tayo nito, yung SOLGBT na yan. At napakaganda nito kasi yung Max 1 kanina, yung buo na formula ng Max 1, ikinumbine po sa other 12 synergistic ingredients. Ano po? Kaya kung i-compare nyo po dun sa Max GXL, mas mataas po ito. Pero, syempre, silang tatlo ay glutathione enhancer. Yan. So, nasa sa inyo po. Ang kaibahan lang po yan yung presyo. Yan. So, maganda matry nyo lahat yung ating Max products. So, dito po sa next slide, pinakita po dito
yung tatlong product na yan na binigyan po ng composition patent. Pag patent invention po yan, hindi nila pwedeng gayahin, nakapatent. Kaya wala kayong makikita sa Binondo o Divisoria na ginagaya nila yung ating produkto. Sabi dyan, no change is allowed that even a single ingredient in an attempt to duplicate the product. At sa Max International lang po yan mabibili. At sa mga associate, ano po. So, dito po, sa next slide yung mga benefits po. Yan. So, unang-una, increase energy. Yan po ang unang-unang naramdaman po namin. Yung energy level namin tumaas. Check po yan. And then, anti-aging din po ito. Yan. So, pansinin nyo yung mga kaibigan na nabigyan nyo po, o mga kamag-anak nyo, after 1 week, 2 weeks, may improvement na sa mukha nila. May glow na makikita kayo sa kanila. And then aids muscle and joint recovery. So yung mga may arthritis, may mga gout, ito po makakatulong sa inyo. And then strengthen immune system, detoxifies the liver and cells. Yan, fights cellular inflammation, anti-inflammatory po ito. Kaya yung mga may namamanas sa katawan niyo po, kay may bukol, ito na po yung solusyon para sa inyo po. And then improves mental focus and clarity. Improves quality of sleep. Yung mga may insomnia po dyan. Ito po, subukan nyo po itong tatlong product po natin. And then improves skin. Yan. Supports peak athletic performance and i-reduce niya yung effect ng stress. Yung stress nandyan parati pero ang gagawin ng Max product sa atin, ikakalmado po kayo. So, ito naman po yung last slide po natin. Binanggit po dito yung ating, sabi dyan, we only have one body. We have to take care of it. Alagaan po natin yung katawan natin kasi mahirap palitan yung mga organs po natin. Kaya, iba po yung original. Kasi pag napalitan na yan, hindi na normal. Ano yung ating katawan. So, nandyan na po yung ating BFAD, may halal, may patent, may NSF. Lahat po yan, kompleto po tayo ng documents. Yan. So, with that, thank you very much and back to you, Arlene. Hi, Doc. Good evening, Doc. Hi, Doc. Again, sa Marlene. Hello po. Next morning, Doc. Nasaan po kayo, Doc? Sa Tugigaraw. Nasa Tuguegarao. Ayan. Salamat po, Doc, sa pag-connect. Ayan. So, ngayon po, ipunin niyo po yung mga questions ninyo kasi nandito po si Doc. Actually, in-announce ko na sa Facebook na nandito si Doc. And may mga nagtatanong nung nakaraan. Ayan, chance nyo na po kasi nandito si Doc. So, before po tayo magtanungan, tawagin po muna natin si Ma'am Beng. Miss Beng? Hello. Yes. Mami, ayan. Ang ganda-ganda naman ni Miss Beng. Max morning, everyone. Max morning. Okay. So, ilang minutes ba? 1 minute lang? O 2 minutes? Hindi, kahit Okay. Max morning po. Anong nangyari sa'yo? Salamat po sa pag-invite. Ayun, isi-share ko po yung experience ko regarding sa product after kong matake. So, ako po ay from Cavite and Diamond Associate of Max International. So, ang naging problem ko po is noong 1994, yan, tagal na, 1994, nagkaroon po ako ng ovarian cyst left side. And then that time, I am pregnant. So, 2 months pregnant. And paano na-detect? Nag-bleeding po ako. So, at the same time, sabi ko nga, oh my God, hindi ko yata kaya na mawala yung baby ko. So, nagpa-check up kami. So, nakita doon na may ovarian cyst ako, na kasing laki na ng yung husband ko, kung nakikilala nyo, is malaki yung kamao niya, 2 kamao niya, yung laki ng ovarian cyst. So, hindi pwedeng hindi tatanggalin. Sabi ko, Doc, pwede bang pag nanganak na lang ako, isabay nyo na lang cesarean? So, sabi niya, hindi pwede. Kasi nagbi-bleeding ka. But, sabi niya, i-observe
kung malaki yung paglaki ng bukol at saka yung pagsabay sa baby mo. So that time, 2 months pregnant ako, and then inintay namin yung 4 months para daw may placenta na, makakakain na yung bata. Yun ang explanation sa amin ni Roy. So sabi ko, sabi ng doktor, hindi pwedeng hindi ka operahan. So naopera ako, na nandun sa womb ko yung panganay ko, si Irish. So sabi ko, Dok, natatakot ako. Sabi ko, baka mamaya mawala yung baby ko. Sabi niya, magtiwala ka lang. Kailangan natin tanggalin. Kasi kung hindi, magbubungguan yung bukol mo at the same time yung anak mo, may possibility na paglaki ng bukol, pwedeng maapektuhan. And then, pareho kayong malaso ng anak mo. So, nagpa-opera ako that time. Ang senaryo, after 11 years, nagkabukol uli ako. The operation was successful. Okay yung baby ko, naipanganak ko rin yung baby ko. May ako inopera, November ako nanganak. Na-deliver ko rin ng normal yung baby ko. So after 11 years, meron na naman akong bukol. Right naman. Right side naman na ovarian cyst, plus may multiple myoma na ako. So sobrang dami na nung bukol. And that time, 10 years old na yung anak ko, 10 and 11, dalawa. So sabi ko, eto na naman yung bukol. At ang challenge sa akin, sa aming mag-asawa is, nagbe-bleeding ako. So, nung malaman kong may bukol na naman, so sabi nung OB-GYN ko, oncologist kasi yon, kasi lahi kami kasi ng may cancer sa ovary. So that time, sobrang, from 2005 up to 2010, lagi kaming nasa hospital. Yun yung sinasabi ko na, may ipon kami, yes, pero lahat ng ipon naubos because of yung sakit ko. So sabi ko nga, hindi na ako parang Dok, ayoko na magpa-opera. So yun, kung may nakaka-relate dito, nag-take ako ng Dupaston, Provera. That time, Dupaston is 65 pesos. And yun lagi yun, monthly, and then after that, raraspahin ako. So ang cycle na yun for 5 years. Imagine nyo from 2005 to 2010. So, kung may ipon ka talaga, sobrang, yung confinement, lagi akong nasa hospital, payat na ako, wala na akong, parang ang feeling ko ba, sabi ko, Dok, ang tagal mo na akong ginagamot. Sabi niya, sige, tanggalin na lang natin yung mattress mo. So that time, sabi ko, operahan uli ako. Sabi ko, after ilang years mo akong ganituhin. So sabi ko, hindi na ako magpapa-opera. Sabi ko, isa pa nga, wala na, financially talagang broke kami, hindi talaga kakayanin. So mangungutang na naman ako ng mangungutang. So ibig sabihin, yung kahit merong kang ipon, pag umano na yung sakit, yung ipon mo talaga mawawala. So nung time na makilala ko yung Max GXL, that time kasi 2010, May, GXL pa lang yung product nun. So, yung inaanak ko sa kasal, nagpunta sa akin, inalok ako, Ninang, kawawa ka naman, payat na payat ka na, baka sakaling makakatulong sa'yo to. Sabi ko, ano ba yan? So ako naman, sa isip ko, para matulungan ko lang siya, bumili ako ng isang box. Pero hindi ko ininom. That time, alam mo naman yung mga experience talaga, di ba? So sabi ko, yung doctor ko nga, oncologist na, sa US pa nag-aral, parang walang nagawa, eto pa kaya? So parang ganun yung ano ko. So that time, ininom nung husband ko, maaga siya nakatulog. Sabi ko, parang effective. So that time, ininom ko, sabi ko, ilan ba yung iinumin? So sabi nga, 3 sa umaga, 3 sa tanghali. So ininom ko. So after that, nung mainom ko naman, lalong lumakas yung bleeding. Kasi that time, yung bleeding ko, hindi kaya ng napkin, yung mga modest, yung mga ano, wala, hindi kaya yon. Pampers ako. Yung pampers na large. Hindi talaga pwede kasi yung bleeding ko sobrang lakas na. So sabi ko, yung inubos ko na pampers, sabi ko, biglang dinugo lalo ako. Sabi ko, ano to? Tapos tinawagan ko yung nag-alok sa akin. Sabi ko, lalo akong nag-bleeding. Sabi niya, hindi, Ninang, ituloy mo lang. So ako naman, sabi ko, sa dami naman ng iginamot na sa akin, baka nga naman ito. So binigyan ko ng chance, sabi ko, ininom ko talaga. So that time,
So, nag-bleeding ako, parang 2 weeks, talagang parang tinanggal lahat, mga buo na dugo, na maiitim, na after yung buwan na yon, no, first month ko na pag-inom, so everyday yon, 6 capsule a day. And then after a month, yung susunod na buwan, in-expect ko na naman na 25 days na naman yung bleeding ko. Alam nyo, nag 4 days na lang siya. And I swear talagang yung pagka-red ng bleeding ko is parang fresh na red, hindi siya maitim. Hindi siya ano, so ganun kaganda, sabi ko, Diyos ko, ito lang pala. And then after that, hanggang ngayon, 14 years na ako sa Max International. Walang palya yan. Every day umiinom ako. Sabi nga sa akin, laging tinatanong ako pag nagtitestimony ako, kailan ka nag-stop? Sabi ko, hindi ako nag-stop. Kasi bakit ako mag-stop? Ayokong bumalik pa uli ako doon sa sitwasyon ko dati. So talagang every month yan, wala akong palya sa auto-ship ko. And ngayon, talagang bumabalik na yung ipon. Siyempre, hindi ka na nagpapagamot, di ba? Sabi nga nung doktor ko, hindi ka na bumalik sa akin. Sabi ko, Dok, magaling na ako. So yung agony ko na sabi ko, maano ko pa bang graduation ng mga anak ko, abutin ko pa ba? Kasi parang nag-lose ako ng hope that time. Kasi nga, syempre 5 years, so parang hindi biro yun. But kailangan mo maging matatag, so nag-work pa rin ako, kahit payat na ako. And ngayon, unti-unti, yung ipon namin, bumabalik na, as in, mas sobra pa kaysa sa dati. So, yun ang pasasalamat ko sa Max International at sa product ng Max International. And then ngayon, nagtitake ako ng CellGPT, napakaganda rin ng CellGPT. Kung gusto naman yung ma-normalize lahat yung laboratory test nyo, napakaganda po ng CellGPT. And hindi ako aalis sa Max International. Hanggang ngayon, yung family ko, as in Max International, na food supplement ang tinitake po. Ngayon po, and Max Morning po. Sana nakatulong po sa inyo. Thank you. Thank you sa pag-share. Salamat po. So, Thank you so much. actually po, Miss Beng, marami po dito ng mga hoping na na ma-address din yung mga health issues nila, like may mga din sila, ovarian cyst. I think may mga nanonood dito na so yun din ang nangyari, no, na sa'yo, Miss Beng, is parang bumalik Yeah, yung after operation. tapos nagbi-bleeding ka. May bleeding. Pero yung first ovarian cyst ko sa left, wala akong bleeding that time. Kasi that time, 29 years old ako. Pero And then, later, nung bumalik siya, nag-bleeding ka. Yeah, sobrang bleeding every month. Parang 5 days lang ako walang bleeding. Parang 25 days yun, straight yun. And then yun nga, lagi akong after 3 months raraspahin. And then after maraspa, 1 month lang na wala, na hindi ako magbi-bleeding, 4 days yung menstruation. But after a month, bleeding na ulit. Then after 3 months ulit, raraspahin uli ako. So sabi ko, hindi ba manipis na lang yung ano ko, yung Maniraspa, no? Pero nung time na sabi nung doctor sa akin, mag-decide na kayo. Kasi hindi na kaya nung doctor ko, nakadalawang doctor kasi ako eh. Hindi yan nila kaya talagang i-ano yung bleeding ko. But yung bukol ko, as in malalaki ulit. Parang katulad nung una na, sabi nga ni Roy, nung nanood kasi siya nung operation ko, nasa salamin lang daw siya. Kasi worry siya doon sa anak ko eh, na nasa loob ng tiyan. So, nung inalis yung bukol, pinakita sa kanya, and then nakita talaga niya, yung dalawang kamao niya, pagsamahin mo, ganun kalaki yung Okay. bukol ko. Pero, grabe. hindi guarantee yun na hindi na maulit, kasi naulit-ulit. Yun. Yun, Kaya ganun mas talaga, maganda. Baka Oo. doon niya lang nakilala yung Max, ano? Beng, talagang naalis yun nung nag-take ka ng Max products? Naalis? Yes po, kasi Operation? Walang yung lahat operation? ng bukol, Opo. Opo. yes. Oo. Kasi, Ilang months, vaginal, Miss Beng? vaginal ultrasound, kasi lagi na yung routine ko eh. Nung time na nagbi-bleeding ako, laging may vaginal ultrasound. Hindi na kaya nung ultrasound lang. So that time, after a year,
nagpa vaginal ultrasound dali ako, and totally talaga wala yung bukol, yung nasa right na ovarian cyst wala, yung multiple myoma na wala. And yun nga, from 2010 nung uminom ako hanggang ngayon 2014 wala akong naging problema. As in, Hindi na bumalik. yun. Wala akong hospitalization. Imagine mo ha, wala from 2010 up to now, 2024, wala akong hospitalization. Meron lang akong annual check-up. Yun lang. Wala talaga. As in, sabi ko nga, oh my God, na-enjoy ko yung life ko. Yung dati na, imagine mo, kukonfine ka, pupunta ka doon, and then raraspahin ka, babalik ka uli. After 3 months, raraspahin ka uli. Sabi ko nga, Doc, ayoko na talaga, hindi na ako magpapa-opera. Pero, that time nung ibigay sa akin yung Max GXL, sobrang pasasalamat ko. Alam mo, hindi ko kasi forte yung negosyo, yung networking eh. Hindi ko talaga siya forte. So, parang malayong-malayo sa profession ko. Pero alam nyo, as in, yung marami na nagtatanong, ano nangyari, hindi ka napayat, okay na yung skin mo, okay na yung ano. So sabi ko, it's time naman na magpasalamat sa company na nakatulong sa akin. Mababa lang pala ang glutathione level ko, hindi ba? At saka Miss Eh, Gwen, Sakto ang lang, bata-bata mong tignan. I'm 59, magsi-60 na ako. Welcome to Oh, di senior. ba? Hindi siya mukhang Di ba? senior. Yes, pero nung time na may sakit ako, parang senior citizen talaga ako. Oh, pabata ng okay. pabata. Pabaliktad? Sobra. Napakaganda. Ha? Ilang capsule ang Pabaliktad. tinik mo noon? Ano po? Ilang capsule ang tinik mo nung time na Anim. Anim a day. Kasi binasa ko kasi after ko ma-receive yung product, nung time na nagtitake na ako, nag-search ako, sinearch ko yung formulator, si Dr. Keller. So, na-amaze ako doon sa mga CV niya, sa mga experience niya, na-amaze ako doon. Sabi ko, imagine mo, 3 specialization. Yung doctor ko, isa lang yung specialization niya, oncologist lang. Tapos ito, hematologist, di ba? So, sa dugo. So, sabi ko, ay, titake ko to. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Talagang nag-take ako. So, nung makita ko sa bottle yung 3 na sabay-sabay, kasi baka mamaya hindi effective. Siyempre, pinag-aralan na nila yan, di ba? So, sabi ko, baka pag isa-isa lang yung take ko, hindi effective. So, sinunod ko talaga yung dosage na nasa bottle. So, 3 sabay-sabay sa morning, and then nagtitake ako sa tanghali, 2 o'clock. 3 din. Hanggang ngayon, yun yung Yun pa routine rin ko. ang routine mo. Hindi And pwedeng mawala. longevity naman ngayon. So, from Nagdagdag kami, GXL to longevity, or yeah, so, nagdagdag kami ng Celgevity, kami mag-asawa, nagdagdag kami ng Celgevity. Yun din, inano namin yung dosage. Kasi nga, nung mag-take kami di ba, nagtitake kami ng GXL regularly. And then, yung annual check-up namin, parang nagtaka kami, sabi ko, bakit ang taas ng SGPT, SGOT? Sabi ko, ha? May max GXL ako. Pero, syempre, habang tumatanda ka, syempre, iba siguro talaga yung ano. So, nagtaasan lahat yung laboratory test namin, ni Roy. So, sabi ko, okay, sige. Subukan ko nga itong Celgevity. So, hindi muna ako uminom ng GXL. Kaming dalawa. Sinubukan, sabi ko, Celgevity muna inumin natin ngayon. Tingnan natin yung effect. Parang, kumbaga, kung nagtitake ka talaga ng product, parang iti-test mo lahat eh, di ba? So, tinest namin yung Celgevity ng 2 months. Celgevity lang kami. And then, after 2 months, 2 months or 3 months, nagpa-test uli kami. Normal lahat. As in, normal lahat. Kaya, after that, pati Celgevity sinama na namin. Tapos, nung sabi namin, pwede ba in 357? So, ang nangyayari po ngayon, sabay-sabay yung take namin. 3 GXL, 2 Celgevity, 2 357, isang Max 1, sabay-sabay yun, isang take yun. Ayun. Isa sa morning, isa sa afternoon. So, complete kami. Hindi pwedeng mawala. Yun na yung bilang pasasalamat namin. Pasasalamat namin na ayoko talagang ma-hospital na, ayoko talaga, sobrang dami namin naging benefit sa product. As in, marami kami experience mag-asawa, pati yung asawa ko nung COVID. Sobra. Makakahang, talagang miracle capsule talaga. And thankful ako sa Max International.
Hindi talaga, hindi ako magpapalit. Max lang. Salamat, Miss Beng, Thank ha? you. Thank you din po sa inyo. Thank Miss you, thank you. Beng, thank you Good very morning, much. everyone. Salamat po. Malaking tulong po ito. Eh, tama-tama po, andyan si Doc. And may Yes. mga tanong po. Sigurado, may tatanungin tayo kay Doc. Good evening, Doc. Bye. Salamat, Miss Pwede Beng, ka ha? mag-stay. Pwede ka po Good evening, mag-stay. Okay, sige. Doc, pwede po bang magtanong, Doc? Yes, yes. Doc, sa case ni Miss Beng, kasi ang laki po nung bukol niya. Bakit po gano'n na nagpa-opera siya tapos bumalik yung yung bukol niya? Ano po kaya yung reason? Tapos bakit po scientifically paano po nakatulong talaga yung pakita? Para maintindihan din po namin. Okay, so anyway, max morning to each and every one of you. So bali itong isasagot ko ngayon sa tanong mo, Ma'am Arlene, regarding the case of Ma'am Beng, will answer all the questions para itong gabing ito. If you will only try to understand. Basing from the, ewan ko kung naghati kayo ni Ma'am, ang nadadaknan ko na lang si Ma'am Agnes. Ewan ko sino yung first part kanina kasi usually 2 parts kayo eh. Ikaw ba yung una? Po, Si ako po, Doc. Ikaw, then second part si Ma'am Agnes. So, I will start from that. Very clear dito yung kwento ko sa inyo na hindi ko na sasabihin ngayon, nasabi ko na rin yan sa Bicol Group na nandun kami nila, Ma'am Beng. That, di ba sabi ko, pag nagle-lecture ako, I feel uneasy. Parang gano'n. So, that's why, kung napapansin nyo ngayon, pag nagle-lecture na ako, usually, 3 yung main thing na sinasabi ko. So, of which, ito dapat yung wag natin kalimutan kasi doon sa old lectures natin, yung parang merong lightning na from stress, then parang radiation or medicine yata yung dulo niya sa baba, then umakyat na parang pollution, ganon. Equate that sa sinasabi kong lifestyle. Okay, so lifestyle yon. So, yung lifestyle na yan, yung stress, sleep, exercise, drinking, the food we eat, medicines we are taking, exposure to UV lights, exposure to pollution, lack of water intake, lahat yun is lifestyle related yon. Okay. And itong lifestyle, diyan manggagaling yung free radical that is causing our disease. Ganun yun. So, kung si Ma'am Beng siguro, pag i-recall niya ngayon, kung bakit siya nagkasist, definitely as a government employee, as a wife, as a mother, and as a patient, yun ang pinakagrabe. Yung stress niya, grabe yan. Especially yung nabanggit niya na parang naka-mindset na siya na raspa na naman, doktor na naman, baka operation, baka hindi ko naman matapos yung anak ko, yung mga ganun, that is stress. Okay. So, doon galing yung free radical. So aside from that, kumusta kaya yung tulog niya, ang exercise niya, yung kinakain niya that I would like to emphasize, hindi lang processed food. Mas specific na yung sinasabi ko eh. Fertilizer, especially if it is inorganic fertilizer, insecticide para walang uod yung mga pagkain natin, growth hormone. So yun yung palaging naririnig nyo sa akin when it comes to food. Medicine, not prescribed by us doctors. So those are sources of free radical that is causing now your disease. So ganun yun. So na palagi kong sinasabi na paano malalaman ni Ma'am Beng na meron siyang cyst. Paano niya masasabi na wala na yung mga bukol niya na pagkarami-rami nung after nung cyst o nasa right ovary niya? Because of Western medicine pa rin. That is laboratory. So, pag may sakit ka or if you want to see your disease, it's through Western medicine. So, magkibo ka, magdialysis ka, magpo-opera ka, magpa-laboratory ka para malaman mo. Okay. Now, ano naman yung sagot doon sa lifestyle? Na-lecture ko na ito nationwide. Discipline. So doon sa disease, synthetic drugs, laboratory, etc., etc., Western medicine yon.
Pagdating sa lifestyle, ang kailangan mo dyan is disiplina. Kasi kahit paulit-ulit tayo na naririnig yung dapat 8 hours ang tulog natin, ang ganda-ganda naman ng product, pinapatulog ka, dapat 30 minutes exercise natin daily, nakagawa ba natin yon? Kasi in answering yung unang problema ni Ma'am Beng, noong naoperahan na yung cyst niya, bakit nagkakuan ulit? Nagkaroon ng multiple na myoma na doon. Nagkaroon siya ng mga multiple na bukol, I mean. So, it goes back, disease yun eh. So, siguradong marami siyang free radical. Sure yan. That is causing the disease. Saan galing yung free radical? Ayun. Ano kaya ang problema niya doon sa picture na pinakita niyo kanina? From stress, to sleep, to exercise, to lahat yon. So, yung interplay yon, yan yung mga tinatanong niyo palagi sa akin na bakit noong ganito? Okay na. Pagkatapos biglang biglang bumalik na naman. Ang unang sagot diyan is kumusta yung lifestyle mo? Baka nagdepend ka naman masyado doon sa product natin. Kasi doon naman sa free radical, ano ang solution? It's very clear. Kung ito, na-explain mabuti ni Ma'am Agnes ito. Very clear yung explanation niya na ang problema natin is free radical and the solution is glutathione. Okay. So yan yung kinokorek ko ngayon. Pero mamaya, medyo mag-deviate ako doon ng konti para masagot ko yung question. Yung glutathione, ang problema na makakuan yun ang makaka-solve doon sa free radical, glutathione. Okay? So, sa explanation kanina ni Ma'am Agnes, hindi nga niya sinabi na N-acetylcysteine or ribosine yung solution ng free radical. It's just plain glutathione. So much more na hindi niya rin sinabi na ang solution ng yung red, blue, and green, that's not MaxJXL, that's not Celgevity per se, it's glutathione. So kaya ko in-explain ito para yun, Max1, pati Celgevity, wala ngayon. Max1 yung darating. What I'm trying to point out is, ang kailangan ng katawan natin is yung galing sa Max International company na cysteine, of which meron yan sa N-acetylcysteine ng MaxGXL at saka yung ribosine ng Max1, Max ATP, and Celgevity. Yun lang ang kailangan natin. Yung cysteine coming from all the products, coming from the two technology, yung N-acetylcysteine and ribosine. So yun lang ang kailangan natin. So any of those products will solve the problem of Ma'am Beng. Kasi ang nangyari dito, ini-emphasize ko palagi na sa mga kababaihan, meron tayong tinatawag na yung pag-mens ninyo, yung production ng estrogen and progesterone na hormone ng katawan ninyo, is merong axis kami tinatawag yan. That is, it starts from the brain, hypothalamus. Then dadaan yan sa pituitary gland. Yung iba is sinasama pa ang thyroid gland, pero yung hypothalamus pituitary gonadal axis doon na sa ovary, yung gonads. So nandyan yung manggagaling na follicular stimulating hormone, mga ganon. Nagaling yan sa hypothalamus pituitary papunta sa gonads. So pagbalikan nyo yung lecture ni Ma'am Arlene at saka ni Ma'am Agnes, di ba nakita nyo yung apple? Nakalagay doon sa first part of the lecture. Yung 100 trillion cells. Yung cellular health, kung ano yung cell ng katawan mo, will tell who you are. So ang nangyayari kay Ma'am Beng, definitely from the hypothalamus to pituitary gland to ovary, naging parang yung apple na brown because of free radical of whatever source na galing sa lifestyle. So, kaya nagkaroon siya ng cyst. May problema doon. So, through Western medicine, binigyan siya ng synthetic progesterone, which is yung Dufaston, dihydrogesterone yata yon. So, synthetic one yon. Usually, if we take yung mga synthetic na medicines, yung normal na loop sa katawan natin, yung cycle ng mga hormones for our menstruation and the rest, yun medyo na nadiderail. So meaning,
may problema lahat yung cells when it comes to yung mga female hormones. Now, ano ba yung ginagawa ng product natin? Yung product natin nagpo-produce ng glutathione at yun ang nag-neutralize, di ba? Detoxifier, immune potentiator, and anti-free radical, antioxidant. So, yung free radical is an oxidant. So, antioxidant yung glutathione. Kaya nung nag-take siya ng Max GXL because that was the only product available, mas nag-bleed siya, sabi nga niya. Although nakita mo doon sa husband niya, yung part of the lifestyle, medyo gumanda ang tulog, baka energy siguro, gumanda rin. Ang maganda ngayon kay Ma'am Beng, nung pag-take niya ng product, medyo na-stress pa siya ng konti dahil mas nag-bleed siya. Good, at yung nag-refer sa kanya, ituloy mo lang, even without explanation. Pero si Ma'am Beng kasi nakita niyo yung asawa niya, kaya medyo, kung wala yung ganun experience sa asawa niya, baka biglang binitawan niya rin eh. So, hindi na-explain mabuti na yun yung detoxification or scanning sa Western medicine. Of which, after that, biglang bumaliktad na ang nangyari. Ito yung ini-inject natin na kuminsan ang problema natin dito sa product natin is mahal, etc. Kung pakinggan natin si Ma'am Beng kanina, from a good financial standing, but because of all the diseases, nag-negative ang financial standing nila. Pero pag gumanda ang financial standing nila because of our company, yung income na nila. So lahat yon, aside from yung direct na ginawa ng glutathione doon sa free radical ng katawan niya, is gumanda yung financial standing. Now, bakit nga ba bumalik yung cyst? Babalikan ko yun. So, nag-take na siya, pero kailan ba bumalik yun? Was it after taking or nawala to? Parang nawala eh. Meaning, noong may cyst siya, after operation, then meron na namang bukol because of the explanation na yung source ng free radical, hindi pa natin alam kasi noon. Kung hindi pa natin na-explain na nagkakasakit tayo because of free radical, saan galing yung free radical? Sa lifestyle natin. Pero pag noong nag-take na siya ng product, pati yung mga bukol na bumalik, nasabi, natanggal si cyst, bumalik si bukol, pero because naayos na lahat yung trillion cells from the hypothalamus to the pituitary gland to the gonads, yung ovary, kaya nag-normalize. Now, in relation doon sa sinabi niya na bakit ang taas daw ng SGPT at saka SGOT while using GXL. Remember, in detoxification, kahit matagal-tagal ka na, talagang yung buong katawan natin, kasi continuous naman, hindi naman natin naayos yung lifestyle natin eh. And ang main detoxifier natin is the liver. Kawawang-kawawa yung liver natin. So, even with Max GXL, mataas pa rin yung ibang liver enzyme kasi yung SGOT or SGPT or ALT or AST ang tawag niya. Yan ngayon ng advantage nung sinabi niya, bakit nung nag-take ng Celgevity, bakit nawala lahat, nag-normalize lahat? Kali-lecture ko lang yan sa Pangasinan. Because remember, the advantage now of ribosine technology against an acetylcysteine is the 300% increase of glutathione in the liver cells. Doon sa liver mo kayo, 300% yung increase. That's why yung mga liver enzymes, yung mga problema, talagang nilinis kaagad ni Celgevity because of that ribosine is 300% increase. In fact, Ma'am Beng, kahit i-drop nyo yung MAX1. Kasi bali ang nangyayari sa inyo ngayon. And remember, ang ganda ng explanation ni Ma'am Beng naman. And this is the history of Bicol group. Normal dosage lang sila lahat. Meaning 3-3 sa GXL, 2-2 sa Celgevity, 1-1 sa MAX1, 1 sa Max ATP. So nakita nyo lahat yung sinabi niya. Although, kaya ko yung sabi ko i-drop na kasi yung MAX1 kasi at saka Celgevity parehas na may 125 mg yan. Yung 1 capsule of MAX1 is 125 mg of ribosine. Yung 2 capsule of Celgevity, 125 din yan. Kaya doon sa last research natin na human research, 250 mg ang ginamit. Pero since we are going into a 500 mg research with a longer time and a more sample, kaya okay din lang naman. Anyway, kayang-kaya naman bilhin na yan.
ginagamit na nila lahat, JXL, CellGVT, Max1, including 357. Kasi pag nagte-take ka pa ng Max1, ibig sabihin naka 500 milligrams na kayo ng ribosine. So, ganun lang yung dosage. Pero ma-imagine nyo kung minsan yung mapatake natin, merong 222, 333, 555 ng ribosine. So, that's very high. So anyway, it won't matter naman. Yun nga lang, tignan natin yung condition ng pasyente at saka financial capability. Anyway, that's just a food. Hindi naman problema yon. So, clearly, ganun dapat kasi yung pagtingin natin dito. Kaya ganun na parang yung sabi nga ni Ma'am Beng na magic capsule. It's very true kasi ganito yan, balikan ko yung pinaka-reference natin para maintindihan natin. Bakit yung mga ninuno natin nakarating ng 100 years old? Hindi namatay sa cancer, hindi namatay sa heart attack, hindi namatay sa myosarcoma or kahit anong myosarcoma of the uterus. Bakit? Hindi sila namatay. Definitely, kaya nakarating ng 100 years. Bakit hindi sila namatay? Hindi sila nagkasakit. Bakit hindi sila nagkasakit? Mababa ang free radical ng katawan nila. Na dapat yun ang kopyahin natin. Mababa ang free radical. Bakit mababa ang free radical ng katawan nila? Balikan natin yung sources ng lifestyle ng free radical. Stress nila, wala naman. Kuryente, wala. Kaya walang Facebook, walang nagpupuyat. Exercise, walang sasakyan. Pagkain, walang fertilizer, walang growth hormone, walang insecticide. Gamot, penicillin, streptomycin. Wala yung mga iniinom natin na kinokopya lang natin yung gamot ng kapitbahay natin. The ozone layer was very thick, so UV light, wala. So, very low ang free radical ng katawan nila, kaya hindi sila nagkasakit. Nowadays, ang taas-taas ng free radical natin, and we should be very thankful as was explained to Dr. Nagasawa and Dr. Keller, because they formulated something that neutralized now yung free radical ng katawan natin that is causing our disease. But I would like to emphasize, again, since nandyan na yung sakit, gamitin natin ang Western medicine. Then, ano ang gagawin natin doon sa free radical that is causing our disease? Itong products natin that you can use any of the product kasi hindi naman natin pinag-uusapan ang the products, even the technology, except when your problem has something to do with the liver, of which mag-prioritize ka ng ribosine technology. Other than that, any product will do. And of course, i-try nyo talaga na ayusin yung lifestyle ninyo para lahat yung problema natin mawawala. So I hope I have enlightened you with regards to all your questions now. Doc, napaka-clear. Napaka-clear po ng explanation. Grabe po. Thank you, Doc. Yun. Salamat po, Doc. Kasi, actually po, yung iba, nakakalungkot po na dahil nga po walang GXL. Ngayon lang po kasi Tumigil. kayo. Tumigil. Opo, Ang dami yes, niyan. Doc. Cancer patients, dialysis Yes, Doc. patients. So, how Some died dangerous is that, already. Doc? Namatay How sila. dangerous? How dangerous po? Oh. Talagang, yun nga, because they stop. Okay, kasi ang nangyari dyan is, lalo na kung nagkikimo, remember that the chemo is a free radical that is killing your cancer cell. Bigla ngayon tinigil mo yung product natin. So even your normal cell are being killed by the chemo. Yan ang magiging problema mo dyan eh. So while you are killing your cancer cell, even yung normal cell mo nawawala. Kaya napansin nila, since walang GXL, doon sila nasanay, then nung hindi na nag-take, pahina ng pahina yan because even the normal cells are sinisira din nung chemo. So that's why yung mga nagda-dialysis, mas tumaas na naman ang creatinine. Kung hindi pa natuluyan, ganoon din yung mga cancer patients. At yung mga medyo masama yung mga sakit, talagang babalik talaga yun. Kaya nga, ang panlaban mo lang dyan is i-balance mo yung intake mo ng product at saka yung lifestyle. Ganun yun eh. It's very important yun. Doon pala kay Ma'am Beng, before I will forget, yung sinabi niyang pati 357, they are taking it. Now, nagsishift nga kami sa Usually, ang ginagamit namin sa
mataas na triglyceride, mataas na cholesterol is yung mga statins, of which we stop yung simvastatin because of yung side effects niya hindi maganda. So pravastatin at saka rosuvastatin and the rest na statins ginagamit namin. Pero ngayon medyo 50-50 na naka omega 3 yung fish cod liver oil. So kaya yun yung okay lang yung 357 natin with that regards. So kaya okay din lang yun na pero okay kung you have now the means to really use all the products. Kasi yan ang rason ng iba naman na bakit talagang parang kung minsan underdose sila or the worst, hindi sila nagte-take dahil nga mahal yung product. Pero nakita nyo naman yung ang ganda ng story ni Ma'am Beng. May pera but because of yung sakit niya na ang ginamit natin is yung Western medicine, talaga it was very expensive talaga na down. Pero nung nag-ship na siya ng Max International, yung company natin, siyempre nagkaroon na ng income, gumanda pa yung health dahil bumalik na parang ng mga ninuno natin. Because neutralize yung free radical during that time, siyempre makikita mo naman yung story niya, stress talaga siya. Definitely noon. Pero with the product, nakita niya yung kagandahan. Kaya yung nawala yung stress, then gumanda lahat. Siyempre, pati tulog, then may energy na siyang mag-exercise. Dahil kahit ngayon, gusto mo man mag-exercise, wala ka namang energy. So wala kang magagawa talaga. But with the product, talagang ipupus ka towards an energy so that use it for exercise. Ipupus ka toward a better sleep. Inu-neutralize niya yung mga free radicals coming from growth hormone, insecticide, and the rest. At yung ganun na picture na naikuan ni Ma'am Beng kanina, from my stress situation to a medyo mas relax. So talagang mas gumanda talaga. So yun yung nagagawa ng product natin. So yun, kailangan kayo i-explain kung mabuti na any of the product. Huwag po tayong mamili dahil kung minsan nag-lecture ako dito sa Tugigaraw yesterday, may word na ginamit di ba ang ginagamit ko dyan is yung parang gamay mo yung doktor, gamay mo yung gamot na yan, naka-mindset kasi parang nasabi ko rin sa inyo yung faith yung paniniwala mo kasi doon, yung paniniwala mo doon sa tinetake mo. Huwag ganon. Kasi kung paniniwala pinag-usapan, kahit placebo ibigay ko sa iyo, gaganda ang pakiramdam mo Kahit wala pa akong ibigay, pag in-explain ko sa iyo, maganda ang pakiramdam mo Don't do it that way. Do it scientifically kasi science itong itong ginawa ni Dr. Keller and Dr. Nagasawa, it's very clear that the culprit is the free radical and the solution is the glutathione being produced by the same cell. Kasi yung problema po natin, nasa loob ng cell natin yung free radical. Yung solution, nandun din sa loob ng cell natin. Magkasama lang sila dyan kung mag-take ka ng max product para maayos yung free radical mo, para maayos yung sakit mo together with the synthetic drugs. Of course, initially, pag okay na yung blood sugar mo, okay na yung blood pressure mo, wala na yung bukol mo, pwede mo nang i-stop ang Western medicine, continue using Eastern medicine, our product, and improve your lifestyle. Yung doc, yung lagi nilang sinasabi sa akin, hiyang daw nila yung GXL. Yun yung lagi sinasabi. Very Kasi wrong. hiyang That's po very yan wrong. Yun po yung termino, doc. So how do we explain? What is, ano po ba, pero po ba talagang hiyang? Hiyang po yung GXL? Mas mabilis yung No. effect ng GXL? No. It's a big no. Pakinggan mo na lang yung sinabi ni Ma'am Beng. With Max GXL, tignan mo SGPT, SGOT niya. Doon mo makikita yung importance ng ribosine na 300% increase. Yung 300% increase of glutathione, it's not the trillion cells of your body. It's just the liver cells, hepatocytes in the liver. Yung SGPT and SGOT, liver enzyme yan. Kaya nung ginamit niya, normal lahat. That will prove scientifically na talagang it's science-based. It's not hiyang, it's not faith, it's not. Doc, actually, Mali. i-share ko lang din po, Doc, yung isang nag-take po, kasi sinunod ko rin po kayo na if tungkol sa liver, di ba? Ano po, Doc, meron po siyang bukol sa liver. Doc, eto 60 capsules pa lang po ng Celgevity po, nawala po yung nodules. 60 Talaga, capsules. it will happen because balikan nyo palagi yung brown na apple. The brown apple, may free radical doon, kaya may sira yung cell na yon,
apple na yan. Pero pag take mo ng max product, magiging puti ulit yun. So kung may bukol ka, mawawala yung bukol. Pag nag-bleed ka, mawawala yung bleeding. Ganun yun. Aayusin niya kung ano yung disease mo. Mawawala talaga. With the help of Western medicine. Kasi kagaya ng majority, 99.9% ang mga 7 years and above na natin na breast cancer of all stages, stage 4 lahat yung nasa Davao. 3 of them, yung pumunta noong anniversary natin last year. Kompleto ang chemo ng mga yon, pero kompleto rin naman ang pan nila. Ang Max International product, parang si Ma'am Beng na from 2013 up to the present, or 2012 siguro up to the present is 2010 kasi 14 years na siya. So, tuloy-tuloy yan, never stop. So, ibig sabihin, may tendency na the only time na pwede kong sabihin sa'yo na sige, i-stop mo na ang pan. I-stop mo na ang pag-take ng max product, pero meron ka lang isa na hindi maayos, pero pwede mo pa rin i-remedyo yun. Huwag kang lumabas pag maliwanag na para wala kang UV light. Pero siguraduhin mong wala kang stress, 8 hours yung tulog mo, 30 minutes exercise mo, itanim mo yung sarili mong pagkain, lahat, pati meat man yan or what, ikaw bahala. Then if you can do that, you can even stop taking the product because that was the time of our ninunos. Wala namang Max International noon. Pero ang lifestyle noon, maganda, walang free radical, kaya wala silang disease. Ganun yun. So, parang imposible po yun na perfect namin lahat. So, kailangan talaga natin ng max. Natatawa si Ma'am Beng. Di ba, Ma'am Beng? Imposibleng i-stop, di ba, Doc? Kasi, Oo, wala ka ng control dyan eh. Wala ka ng control. Unlike before talaga, even nga, tingnan nyo sa Facebook yung mga comparison ng mga kayo. Karamihan naman sa atin dito, baby boomers tayo compared sa mga ngayon, younger generation. Makikita mo, ang layo eh. Iba. So, talagang we have to take the product. We are very thankful to Dr. Nagasawa and Dr. Keller because without these products, ewan ko lang. And that's the very reason why I am this company. Lagi kong sinasabi yan. Yung top 10 leading causes of mortality and morbidity, mapapababa nitong product natin. That's for sure. Opo, Doc. Grabe. Thank you. Thank you very much po sa pag-explain sa amin. Kasi, Doc, ngayon na wala pang GXL and actually, sa amin naman po, nag-ipon naman ako ng Celgevity para doon sa mga downlines ko. Ewan ko lang po yung iba, pero I mean, go, Doc, di ba, meron ka namang mga stock dyan. So, I think hindi naman pa po problema yung Celgevity para sa amin. Sa office pa lang naman nawalan and sabi naman po, balik. Whereas yung GXL, hindi lang po nila talaga maipangako kung kailan darating. So, in fact yung nasabi ko nga sa inyo, even Max 1 alone. Kasi ang pinag-uusapan natin dito is glutathione. Hindi nga natin pinag-usapan ng N-acetylcysteine at saka ribosine technology. Because yung Max 1, meron ng cysteine yan. Ang advantage lang ng iba, like GXL for example, may 7 other added synergistic herbal complement as an immune potentiator, as a free antioxidant, and as a detoxifier. Of which, pag i-compare mo sa Celgevity, yung ginawa ko dyan sa Dagupan, pagdating mo nga doon sa dagdag na as antioxidant, so parehas silang merong cordyceps, alpha-lipoic acid, pero sa GXL, wala siyang resveratrol and yung isang kanya doon na wala sa GXL. Then pagdating naman sa immune potentiator, merong quercetin ang GXL pero wala siyang bioperin and another product. Pagdating naman doon sa detoxification, silimarin lang ang GXL pero ang Celgevity, meron kang curcumin, meron kang selenium as additional pa. So kaya mas marami yung additional antioxidant, anti-immune potentiator at saka detoxifier ang Celgevity compared sa Max GXL. Yun is
if we talk of the synergistic herbals. But the point here is we are only talking of glutathione, kaya kahit max 1 lang yan. And in fact, doon naman sa medyo meticuloso sa dosage, kung titignan nyo yung ribosine technology natin, yung CellGPT 2.2, max 1 is 1.1, yung max ATP is 1 per day yon, compared sa GXL na 3.3. So yung iba, kaya siguro medyo matagal yung recovery. Nasabi nga ni Ma'am Peng kanina, you may go a little bit higher than the dosage, pero they follow the dosage, but never lower. Kasi yung research, although, pag tignan ninyo yung ribosine technology research of 1 month, doon sa upper age level, yung 40 to 60, 64% increase in 1 month time of 250 milligrams. So meaning, kung nag-second month, third month ka na, 100% na yung glutathione sa loob ng cell mo. Yan ang ibig sabihin nun. Sa GXL naman, with that dosage, 292% na nga eh. And usually, yan yung connection ng yung product presentation natin sa business presentation na bakit merong lock-in na 3 months. Because within that period, doon mo maa-attain yung optimum level of your glutathione of your body to counteract the free radical. But again, kaya tayo nagkakamali dahil yan ang pinag-uusapan natin noon, hindi naman natin tinutulungan yung disease natin with the Western medicine at lalo na hindi natin tinutulungan yung katawan natin sa lifestyle para naman mabawasan yung free radical. So very important talaga yung interplay ng tatlong yon. You have to remember that. Yes, Doc. Thank you, Doc. Doc, merong tanong po sa Facebook. Mga first time po nilang umattend, Doc. Okay. Mga nandito po. So, yung una pong tanong ni Jolly Heart, pwede po ba ang CellGPT for mababang hemoglobin? Yes. Kasi kanyan remember, the production of your hemoglobin mababa yan sa may mga stage 5 na kidney disease dahil sira na yung kanilang kidney, of which yung hemopoietin na natural wala na. So kaya nag-i-inject na tayo para ma-produce ang hemopoietin coming from your kidney. So in the same manner, yung bone marrow at saka liver cells natin in the production of any RBC in general or para tumaas yung hemoglobin. Now, kaya ko ini-emphasize yung brown na apple, yung may free radical. Remember, because of your unhealthy lifestyle, kaya ngayon nandyan, pwedeng yung anemia mo is caused by lack of iron intake, pwedeng lack of protein intake, pwedeng nasa malarious area ka, pwedeng meron kang blood dyscrasia na anemia or thalassemia, pwede rin namang all other possible sources of anemia. And remember, that happens when your cell is not normally functioning. Kasi tignan nyo yung mga ninuno natin, 100 years, so hindi siya nag-anemia, hindi siya namatay, hindi nag-cardiac failure because of severe anemia. 100 years old siya. Bakit? Walang free radical. So ikaw ngayon, kaya ka nagkakasakit because of the free radical. Sirang-sira yung mga cells mo, and the only solution is the glutathione produced by your body. And you can only do that by the explanation of Ma'am Agnes kanina, na you have to take max product para yung cells mo where the free radical is, kaya brown yung cell mo, magiging puti ulit yung mag-normalize yun pag meron ka ng glutathione. That's why sabi ko nga, I'm really very thankful to these two doctors. Dahil without them, ewan ko kung saan tayo pupunta. Kasi pag tignan nyo po ang researches and antioxidants. Kasi kaya nga antioxidants yan because the culprit is oxidants or free radical. Ang vitamin C, nasa 70,000 na yata ang research niyan. Pero ang glutathione, baka na times 2, sa 140,000 na yan. And the best would be yung research ng doctors natin, Dr. Nagasawa and Dr. Keller. Na yun lang ang solution po talaga. Any problem for that matter arise from a free radical that makes your cell brown. But with the glutathione produced by your cell from Max International product, babalik sa normal na kulay yun. Babalik sa normal na function. So ganun yun. Thank you, Doc. Yung question na anemia na yan, yes, definitely. Kasi lahat ng cells that is producing your hemman or globin portion of your hemoglobin
that is your red blood cell, lahat ng cells niyan is not functioning properly. Parang yung dysmenorrhea, parang yung cyst ni Mambeng, parang yung mga bukol niya, yung hypothalamus, the pituitary to the gonads is not functioning properly. But with Max product, nagkaroon ng glutathione lahat yung trillion cells in all those organs, kaya nag-normalize ulit yung menstruation and everything. It would be the same with an anemia. Thank you, Doc. Meron pa pong isang question, Doc. Ito po, Doc, oh. Can CKD, chronic kidney disease, use this product? Nagdadialysis na siya. So balik one, yung isa kanina, try to find, Ma'am Arlene, yung mga pan natin, even leukemia and thalassemia cases natin, for them to talk. Ipatawag nyo sa kanila. Itong CKD natin, let them call. Let them call CKD5 natin. Ang ganda nga sana dyan sa area ni Mambeng, dyan kay Doc dyan sa Laguna, na yung mga pasyente niya na about to start ng dialysis na hindi natuloy, yung mga nagda-dialysis na nag-stop na. It's very important that yung nag-aas ng question would be able to talk with them because the answer would be yes. Ang problema lang po natin dito is siyempre yung mga colleagues po namin, mga nephrologists na hindi naman masyadong, nung estudyante po kasi kami, okay lang yung mga kabataang doktor ngayon dahil medyo kasama na sa curriculum nila. Kami kasi noon is hindi kasama sa curriculum namin. So we are too Western that it's very difficult for us to understand alternative healthcare or Eastern medicine. Napakahirap namin intindihin yan pag talagang hindi mo talaga babasahin, pag-aralan. Pero very basic siya dahil lalo na sa aming mga doctors, yung sabi ko nga, yung in-explain ko na naman kahapon dito sa Tugigaraw, yung oxidative stress na nababasa nyo, akala nyo yung stress yan doon sa sources of free radicals. It's not even. Oxidative stress is nandun sa cells, yung Krebs cycle namin mga doktor, na yung sinasabi ko sa inyo na pag sinunog ng oxygen, yung glucose, mag-produce ka ng adenosine triphosphate, ATP, mag-produce ka ng carbon dioxide sa water, yung oxygen na ginamit mong pagsunog ng glucose, magiging reactive oxygen species that is a free radical that can destroy the cell. Now, kung wala ka ng glutathione at wala ka na yung catalase, CoQ10, at saka yung superoxide dismutase, which are also endogenous antioxidant, but the most potent is glutathione. Pag wala na lahat yung apat na yon, puros oxidation na lang, wala nang reduction. Wala na yung balance sa loob ng cell mo para hindi masira. So pag oxidation na lahat, yan ang tinatawag na oxidative stress. At yun na yung inflammation, inflame na yung cell mo, sakit na yan. So lahat ng may sakit underwent ang oxidative stress. Inflammation lahat yan, except for all the arthritis, kasi old age na yan, degenerative yan. So it would be different. So bali ganun kasi yung kanyan, yung how the glutathione works. So that's why very important na kay Dr. Absalom, kanyan ang ganda sana kung feature natin yung mga research niya dito at saka yung doktor din sa Davao na talagang nephrologist din. Yun ang magiging lang natin diyan, magiging problema natin. Pero kagaya ng chemo, what we do sometimes is before the chemo, binibigyan na natin para malakas siya. After the chemo, saka natin pinabibigyan ulit dahil ayaw nga ng oncologist. We could do the same with dialysis. Before the procedure, bibigyan natin. After the procedure, bibigyan na naman natin. Dito nga sa Cagayan, although yung asawa dito ng namin, provincial accountant, kanyan, pag magdadialysis yan today, this hour, ako sana hour lang, magre-rest lang ng 1 hour yan, nandun na naman siya sa law office niya, work kagad. That alone is quality of life already. And since yung sinasabi ko, yung brown na apple na yon, we hope for CKD5. And the doctors of Laguna and Davao, maganda kung may maipalabas sana na yung brown na apple na yon is nag-white ulit. Meaning, yung napakataas na creatinine, nagno-normalize ulit. Yes, Doc. Actually, Doc, yung pinakonsult ko po sa si Ward, CKD5 yun, and talagang malakas po siya kahit na nagdadialysis. Ang taas din ng creatinine nun 1,300 Kumusta na yan. pala si Juan? Kumusta na si Liward?
ano po, malakas po, Doc. At tuloy-tuloy naman Lalo na po. nakapag-dialysis na siya eh. Mas bababa Nakapag-dialysis yung na siya kasi Yeah. ano na po, Doc, okay naman, talaga naman pong malakas. Kaya lang, di ba, alam naman po natin pag CKD na, kailangan talagang i-dialysis. Pero malakas po siya, Doc, ngayon, as in, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtitake niya ng Max products. Normal And dosage. yeah. So that will answer yung nag-ask ng question. So pwede lang, for as long as the nephrologist would allow that, then let him or her talk with yung mga dati na nating patients para mas Opo. ma-enlighten. Yes po, Doc. Opo. So, yung CKD po, meron po akong, hopefully, one day ma-invite natin siya dito kasi, malakas naman po siya. Kaya lang, syempre, CKD still CKD. Pero, Tapos hopefully, ganito ang isang kan, Mama Lynn. Ganito yung isang pan natin. Di ba nasasabi ko palagi, sometimes we talk of laboratory. But more often than not, sinasabi ko, yung pakiramdam ng pasyente at saka yung tingin sa kanya nung kasama niya would be even better or more accurate rather than the laboratory. That is one way of looking at things. Another would be, lalo na yung nagda-dialysis at saka yung nagkikimo, compare yourself with your classmates that are not taking Max products. Ikumpara mo. Nakikita mo yung diferensya. Na nagkikimo ka, but you are taking Max product, after your chemo, nandun ka sa mall, yung classmate mo, it's either uuwi sa bahay or maiiwan sa hospital. po, Doc. Yes po, Doc. Actually, si Leeward ngayon, na CKD, normal po ang activities niya ngayon. Hindi katulad ng mga CKD patients na nagda-dialysis na iba, talagang mahina po yung mga CKD, di po ba, Doc? Pero siya po, normal lahat eh. Malakas, naglalakad, ano man yung ginagawa ng isang normal na tao, ginagawa niya. Yun, kaya tama po, Doc. It's maganda po talaga yung Max products natin. Ayan. So, may tanong pa po ba? At Ma'am Agnes, may nakakita ka pang tanong? Yan, may tanong po dito si Ma'am Chang. Sabi niya, hello po, pwede po bang i-repair ng SOGBT ang nerve damage? I would suggest na ikwan nga ninyo. Anyway, mas maganda ba dahil lower ng dose at the same time mas madaling inumin, Max ATP. Kasi yung Max ATP kasi may B-complex yan. So, all the products, again specific lang yung sinagot ko, pero again, any part of the body that is not functioning properly, it's because of free radical. And what is the solution? Glutathione. So any of the product will do. Kaya lang, specifically, kailangan mo kasi ang B-complex diyan sa mga nerve problems. And ang pinakamaganda ng B-complex natin is, ang merong B-complex is Metaswitch, pero mas pinakamarami yung Max ATP, or you may combine yung Max 1 with Enfuse. Kasi yan yung mga matataas ang B-complex. Then okay lang, mag-take siya ng mga B-complex given by us physicians, yung mga Supraneuron, Neurobion, mga high dose naman, B1, B6, B12. Okay. So, yung maganda pala, Doc, na mas mabilis yung kasi pag nagte-take po ako ng ATB, kasi ako po kasi, Doc, ewan ko bakit, yung isang side lang naman. Parang sumasakit po yung dito ko. Pero once na nag-take po ako ng ATP, ang bilis nga po mawala. Yun nga po Yeah. siguro dito. Yung B-complex niyan, that is one, na nakakatulong dyan. Then remember, yung sinasabi ko, may kulang ka pa rin ng mo, ng lifestyle talaga, of which I do believe that. Sa tulog, stress and everything. Kasi, yung mga pain na ganyan, part pa rin yan ng mga perimenopausal syndrome yan. Peri, meaning before, during, and after. Of which, yung sabi ko, hypothalamus, to the pituitary, to the gonads, yung ovary, may problema pa rin, lalo na history mo yan, may mga bukol-bukol ka rin lahat dyan eh. So, talagang very important yung lifestyle. Ay, nako, wag natin i-live out yan. Oo, Doc. At saka pag nag-exercise po ako, Doc, yun nawawala din. Pag hindi po regular na blood pressure nag-exercise mo, bababa pa pag mag-exercise ka.
Opo. Pag hindi po ako nakapag-exercise within a week, ayan na. Masakit na po talaga. Yeah, Kaya yeah. napipilitan na ako mag-exercise. Lalo na po pag nag-TV, wala, ano kayo talagang, ano kayo, tama po yung sabi niyo, talagang ipupush ka nito na mag-exercise nga ako. Kasi malakas ka eh. May energy ka naman, use it. So, ang nasagot talaga ng lifestyle is big D. Discipline. Yes. Doc. Minsan kulang tayo dyan. Kulang po ako. Sabi ni Ma'am Janet, Pare-parehas tayo dyan. daw po, yung nephrologist, name ng nephrologist doctor, sabi ni Ma'am Janet, taga Davao si Ma'am Janet. Ito yung name ng doctor. Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Parang 'di ba si Dr. Absalom, Doc? Absalom yata itong Laguna eh. Dr. Absalom po. Oh, Laguna yan si Absalom, pero yung sa Davao I forgot his name eh. Dr. Dr. Ramiscal daw po. Ramiscal. Yeah. Ramiscal, siya yata 'yon. Yan. Yeah. Si Ma'am Janet kasi taga Davao to, kaya Kanyan, may mga experience yung doktor na yun diyan. Talaga grabe 'yon. so Doc, yung mga experience nila Doc as in CKD tapos na reverse parang ganon? May mga Yes. nila? Oh, really? Meron. Oh. Alam niyo yung ganyan. Alam niyo yung ganyan. Mm. Kahit CKD na, kung yung reason, gaano ba katagal na yung CKD niya, dito mag-interplay na naman ng lifestyle. Bakit ka nagka-CKD in the first place? Kung yung CKD mo, because of diabetes, that would be different. Iba rin yung chronic poisoning coming from baka trabahador siya ng mga mining companies, that would be different. O baka kain ka ng kain ng mga isda, kilaw ka ng kilaw yung mga isda na mataas yung mga mercury and cadmium, mga ganon. So iba-iba yon. So that's why kung plain lang na lifestyle na not related to those kinds of poisoning, kaya iba-iba rin. So it's very nice na itong mga nephrologists na kasama natin kung makapagbigay sila ng kwan nila. Kunin ang history ng pasyente natin, then tayo naman mag-batch doon sa kausap nila because it will help a lot. Na mawawala yung stress mo kasi mabubus yung moral mo na talagang ma-feel niya naman kaagad. Kasi sabi ko nga, yung kasabay niya, definitely ibang-iba. Yung hindi nagte-take ng product, talagang hinang-hinayan compared sa kanya. Pero, you call that quality of life already. But we are hoping for cure. Yun ang kwantesi natin dyan. We're not talking here of cure because what will cure us is yung modification of our lifestyle and the effect of Western medicine that is being used. Kasi ang ginagawa lang naman ng Max product natin is neutralizing yung free radical that is causing the disease. So kaya kailangan ng interplay ng tatlo. Kailangan kung dialysis ka, ano yung gamot na binibigay, ini-inject sa'yo, then take the product. Kaso ang problema natin kung minsan, ma-modify mo yung lifestyle mo, you undergo the Western medicine pero pinagbabawalan ka dito sa Eastern medicine. So, yun ang problema natin. So, it's your decision now. Ganun yun. Yes, Doc. Yun ang problem din namin minsan na kapag sinabi na ng doctor, paano sila magde-decide. And salamat din po, Doc, kasi dito ka, at least, nagsasalita, doctor din na naniniwala sa Max. Malaking tulong po yun sa kanila kasi makakatulong po sa kanila to eh. Kumbaga, parang... Well, very clear eh. Listening from Ma'am Beng. Listen very well kanina sa kanya. Yung story niya, ikwan nyo yun. Kung naka-record yun, ikwan nyo yung story na yun dahil from a Western medicine, what happened? Tignan nyo. Then nung nag-Eastern medicine siya, tignan mo ang nangyari. Very clear eh. It's very clear. So, yes, marireplay nila yun, Doc. Yes, Doc. Yun. Sana nga po kasi sana po makapag-decide sila. Pero malaking decision, part ng decision nila, Doc, na nandito ka. Kasi, kumbaga parang, parang... Yeah, personal decision mo na yan eh. Because ang isipin lang po ninyo is, hindi naman mas lalala, hindi naman magko-complicate by using the product. Definitely no. Kung gusto nyong maging pinaka-safe Max 1, para we are talking here of ribosine lang. Walang quercetin, walang cordyceps, walang other components. It's just plain ribosine. Para wala ka nang iisiping iba.
So, ganun. Yun lang. Yun. So, you have to decide on that. Pero, nakita naman natin, if you will ask yung mga medyo naka-recover and everything, they use all Cellgevity, Max1, Max GXL, and makita mo naman yung quality of life. Ang layo compared doon sa hindi nag-detect ng product. Very clear naman. At saka, kaya ko pabalik-balik na sinasabi na mahirap nyo lang kasing i-assimilate talaga na bakit yung ninuno natin 100 years, napakasimple, walang free radical. Kasi maganda ang lifestyle. Now, marami tayong free radical pero may solution. It's Max products. Very clear. Madaling intindihin. So short of saying, kaya din natin 100 years. Dalawa nga lang ang gawin natin or tatlo para mas sigurado. Kung nandyan yung sakit mo, Western medicine. Don't stop yung Eastern medicine and modify your lifestyle. Pag ginawa mo yung tatlo niyan, sigurado ka 100 years old ka rin. Yes, Doc, I agree. Ayusin na po namin ni Ma'am Agnes yung lifestyle namin. Mahirap kayang gawin. Lahat No, na kaya- tayo. Magigising ng maaga, ang daming nagchat-chat. Wala pang Kaya shares. nga sinasabi ko sa inyo, 'di ba nakalosartan ako up to now, pero hindi naman even daily. Pag mataas lang yung BP ko kaya nagte-take ako. Why? Ang tulog ko 4 hours on the average pa rin. Exercise ko wala pa rin. Stress 'yon. Medyo yung stress malaki 'yon pag tinitingnan ko itong relo ko noon stress ngayon. Relax, normal, relax. Pero yung dalawa, yung mapuyat ka lang magdamag, ano ang pakiramdam mo kinabukasan? Tingnan nyo yung epekto. Sabi mo, pag hindi ka nakapag-exercise, masakit lahat, mataas blood pressure mo. Samantalang pag nag-exercise ka, walang sakit, normal pa blood pressure mo. Kitang-kita naman kaagad eh. So it's just a discipline. We have the time, that is the truth. We have the time. Hindi pwedeng sabihin na wala kang oras. Pero yung tulog kasi, ang tulog kasi it so happens sa akin na it's an excuse pero totoo talaga ito. Dahil even my mother, even yung anak ko noon na yung nurse ngayon sa East Avenue na noong may leukemia yan nung bata is kahit ketalara, double dose na kami, hindi nakakatulog. The same sa akin. Pre-anesthetic, hindi mo ako mapatulog. Yung magpapapan ako sa gastrointestinal tract ko, injectionan mo ako ng Dormicum, kahit 2-3 injection mo, hindi mo ako mapatulog. Ganun. So, talagang iba. At least, gumanda naman kahit paano na ang advantage ng product natin, kahit 2 oras, 4 oras yung tulog mo, parang kompleto rin kung sa pakiramdam. Parang kompleto rin na natulog ka ng magdamag. Doc, hindi ka pa masyadong nakakatulog niya pero nagda-drive ka ng 9 hours to 12 hours, Doc. Oo nga, Yeah, no? yeah. Kaya nga very safe. Yung galing ako sa inyo noon, di ba sabi ko, pag medyo hindi makakatulog si mother, diretso na kami ng Cagayan. Dumiretso ako noon. Grabe ka, Doc. Grabe Grabe naman. energy mo, Doc. Mga 13 hours, So, yan yung kwan. Doon sa kwan ninyo, sa bootcamp ninyo, yon. Pwede nyo tanungin sa akin yun, Doc, nag-drive ka pa rin. Bakit? Max lang yan. Grabe, Doc. Thank you very much po, Doc, sa mga Okay, ma'am. Okay po. malinaw ka ngayon. Tuwan-tuwa kami. Kasi Oo nga malinaw eh. ka. Kaya Malakas pinatay ko yung video. Pinatay ko yung video para siguradong kanyang signal ko. Opo. Thank you very much. Anyway, Malaking maraming tulong. salamat po sa inyo. Thank Ma'am you. Agnes, Ma'am Salamat Camping, po. at lahat ng listeners. Bye-bye po. Good night. Ang Good dami night pong po. matulungan. Thank you. Salamat. Ayan. Grabe. Daming learnings. And ang daming nag-connect, ha? Oo nga, umabot ng 36. Oo, umabot tayo ng 36. And Mm. plus dito rin sa ano natin. So, sa hindi nakakompleto po ng panonood, we suggest na balikan nyo po yung testimony ng Miss Beng kasi importante po yun. Kasi from that, sinagot ni Doc yung maraming mga katanungan doon. So, balikan po natin. Pwede nyo pong i-share. May nagtatanong eh. Kung pwede nilang i-share yung video, yes. Pwede nyo pong mapanood yung replay. Actually, pwede nyo pang i-share yung video kasi hindi naman siya naka-private, naka-public naman.
So, pwede nyo pong i-share. Pwede nyo kunin sa akin, pwede nyo kunin kay Ma'am Agnes. I-share ninyo para marami pong makapanood. Kasi grabe po. Ang dami nating learnings, Ma'am Agnes, no? Oo. Ang ganda ng explanation ni Doc. Kaya pwedeng ulit-ulitin para sa mga hindi naka-attend, yun, mapanood din nila. Ayan. So, please, wag po tayong titigil ha sa pagtitake ng Max Products. Narinig po natin si Doc, na it's very dangerous na tumigil tayo. No, wala daw pong hiyang. It's no. Walang hiyang. Hindi po ito. Kahit Doc anong na product. Oo. So, kahit Kahit anong parehas products. yun. Yes, lahat po, anuman po yung available sa office, i-take po natin. And marami pa naman po akong Celgevity para dun sa mga downlines ko. Huwag po kayo mag-alala. Safe pa po tayo. Celgevity at parating ang Max One, you should also try that. Okay. Yan. So, may nagtatanong, meron po ba tayo sa Bacolod? Wala po tayong office sa Bacolod. I-PM ko po kayo, ma'am. Pero centralized po kasi tayo yung office natin sa Manila. So actually, pwede po kayong makakuha sa amin ng mga Max Associates. Di ba, ma'am, sa page naman kita kakausapin. So, ayan. Online naman po lahat kayo sa office. Pinapadala lang nila through LBC. Unless na personal po kayong pupunta doon sa office sa Ortigas. And iba pa rin po. Basta kami po ng mga Max Associates po yung pwedeng pagkuhanin. Ayun, sabi ni Kuya Rene, nakuha ko ang testimony ni Ma'am Beng Husay with Doc's explanation. Ayan, si Kuya Rene, salamat Ma'am Ludi, Ma'am Lourdes, thank you din. Jolly Thank you Heart. sa lahat. Yan, salamat po sa inyong lahat. O, sabi po, maagang matulog. So, kailangan magtapos po tayo ng 9 o'clock. Exercise po tayo. Yun. So, pero totoo po yun ha. Ang ganda po talaga ng ng Celgevity sa sa liver. Ito napatunayan ko. Hindi po yun nodules lang, cancer po yun. Nagkikimo siya with nodules. Yung pinost ko po sa page ko, 2 bottles pala, bali 2 small bottles. Actually, wala naman tayo small bottles. Parang 30-30 ang order. 60 capsules lang. Nawala yung nodules. Kaya yung doktor niya, takang-taka, paano nawala yung nodules? So, Celgevity po, talagang nakakabilib. So, wag po kayong mag-alala. Yun. Okay, so I think that's it for now. Mag-good night na po kami sa inyo. See you again on Sunday, no? Sa mga interested sa business, meron po tayo on Tuesday. Tsaka may Grand MOM sa Wednesday. And Grand MOM, okay, Grand Max Opportunity Meeting on Wednesday. So mga tawag dito, postpone sa mga events natin ng bagyo. So fully okay po tayong lahat. I think okay naman po. And sana po hindi naman po masyadong malakas yung susunod na bagyo. Ingat po tayo. Yun, please. Yun, uulitin ko, ituloy nyo po yung pag-take ng Max Products, please. Ayan, para sa inyong health din po yan, hindi po para sa amin, para sa inyo. Ayun na, Ma'am Agnes, paalam na tayo siguro. May Okay, sabihin so pa. thank you sa inyong lahat, sa mga umattend sa FB tsaka sa Zoom, and then see you on Tuesday. At saka thank you sa ating partner, si Diamond Beng. Yan, so i-share natin yun sa office kasi yun na lang isasubmit ko, Ate Beng. Sige, mamaya Yeah, okay. Pwede na yon kasi Oo. para pag napanood nila, at least mas buo yan. Sige. Okay, thank you. Thank you rin Thank sa you inyo mga din. diamond. Thank you. Diamond to be, Thank yung you. dalawa, nangangamoy na. Bye-bye. Thank you. Salamat. Good night po sa inyong lahat. Thank you very Thank you, much. Ferdy. See you again. Bye. Good night. Good night po.